Bumigay at nagkahati-hati ang ilang bahagi ng Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Bumagsak ang tulay matapos daw dumaan ng ilang truck na tone-tonelada ang karga at lampas sa weight limit ng tulay. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Naiwan pa sa gitna ang mga truck na ito sa bumigay na Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Ang ilan sa mga truck, kargado pa ng mabibigat na produkto. Kitang-kitang nagkahati-hati ang bawat bahagi ng tulay. Sa paunang investigasyon ng Alcala Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 4 na truck ang dumaraan sa Pigatan Bridge nang ito ay bumagsak. 7 sa mga sakay ng truck ang sugatan at agad isinugod sa pagamutan. Dahil sa nangyari, sarado sa lahat ng uri ng sasakyan ang Pigatan Bridge. Nagtalaga na ang Alcala LGU at Department of Public Works and Highways ng alternatibong ruta para sa mga motorista. Inabot na ng dilim pero hindi pa rin naiaalis ang mga truck mula sa bumigay na tulay. Hinarangan muna ang lugar. May mga naka-standby ding rescuer para sa kaligtasan ng publiko. Sa paunang impormasyon ni Cagayan Governor Edgardo Aglipay, mag-aalas 5 nang mangyari ang insidente. Isa sa mga nadisgrasyang truck ay may kargang 50 tons ng palay, habang ang isa naman ay may dalang 25 tons ng ipil. Ayon naman kay Alcala Mayor Tin Antonio, 45 years old na ang bumagsak na Pigatan Bridge. 18 tons lang din ang limit nito at lagpas dyan ang bigat ng karga ng 2 truck. Ayon pa kay Mayor Antonio, questionable rin ang disenyo ng tulay. This road and this bridge is the only national highway traversing this part of Cagayan. And so there is no other choice for trucks and big vehicles to pass by this bridge. And so ang tanong ko, kung ang gamit ng mga trucks dito ay talagang pangmalalakihan, this is the national highway, bakit 18 tons lang ang bridge na ito? Hindi ito ang unang beses na may bumagsak na tulay sa Cagayan ngayong taon. Nito lang Pebrero, gumuho rin ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela dahil sa overloading. Binisita pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa naturang tulay na nasa 900 million pesos daw ang inisyal na halaga ng konstruksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.